Sindaw! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw! Bangsamoro! Tinig! Talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UPI Maguindanao del Norte. Tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw! Sindaw! Bangsamoro! Sindaw! Bangsamoro! Isang magandang gabi, Bangsamoro. Araw tayo ngayon ng Huwebes sa March 19, 2026. Ako si Irene Fernandez Gonzalez at ito ang Sindaw Bangsamoro. Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! Bangsamoro nagbabalik tanaw sa araw ng syuhada, sakripisyo, kasaysayan at kapayapaan. Ipinagdiwang ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kahapon, ika-18 ng Marso, ang araw ng syuhada. Ito'y bilang pagbibigay pugay sa mga Moro na nag-alay ng kanilang buhay para sa identidad, katarungan at sariling pagpapasya ng Bangsamoro. Ang salitang syuhada ay tumutukoy sa mga martir, mga taong namatay alang-alang sa kanilang paniniwala. Sa konteksto ng Bangsamoro, kinakatawan nito ang mga henerasyon ng mga Moro na nanindigan para sa kanilang lupang ninuno at kinabukasan. Isinabatas ang paggunita sa pamamagitan ng Bangsamoro Autonomy Act No. 39 o ang Bangsamoro Holidays Act of 2023 at pinagtibay ng Office of the Chief Minister Proclamation No. 006 Series of 2024. Layunin ng mga patakarang ito na kilalanin ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng rehiyon at palakasin ang pagpapahalaga sa identidad, kultura at pamana ng Bangsamoro. Idineklara ang Marso 18 o March 18 bilang isang regular na non-working holiday sa buong BARM upang bigyang daan ang paggunita at pagninilay ng mga mamamayan. Binigyang din ng batas ang kahalagahan ng mga ganitong okasyon sa pagpapalaganap ng kamalayang pangkultura kasabay ng pangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at pagsuporta sa lokal na ekonomiya. Tampok sa paggunita ang anibersaryo ng Jabida Massacre na itinuturing na mahalagang yugto sa kasaysayan ng pakikibaka ng Bangsamoro. Ang pangyayaring ito ang lalong nagpaigting sa panawagan para sa katarungan at nagbigay daan sa mas matibay na pagkilos tungo sa sariling pagpapasya. Kasabay rin ito ang paggunita sa Dansalan Declaration kung saan nagpahayag ang mga lider ng Bangsamoro ng kanilang paninindigan para sa otonomiya sa isang kritikal na yugto ng kasaysayan ng bansa. Matapos ang ilang dekada ng armadong tunggalian, isang mahalagang hakbang ang naganap noong 2014 sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front. Ito ang naging daan sa pagpapatibay ng Bangsamoro Organic Law na nagtatatag sa BARM at naglatag ng bagong balangkas ng pamamahala para sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ang araw ng syuhada ay hindi lamang nagpagpaalala sa mga nasawi, kundi paalala rin ng mahabang tinahak ng Bangsamoro mula sa pakikibaka tungo sa patuloy na pagsulong ng kapayapaan, kaunlaran at makabuluhang otonomiya.
Sa buong rehiyon, pinagtitibay ng paggunita ang sama-samang layunin na igalang ang nakaraan habang itinataguyod ang isang mas matatag at inklusibong kinabukasan para sa sambayanang Bangsamoro. Balita, balita, balitang Sindaw! Barangay Justice Systems pinagtibay sa 2026 LTIA assessment ng MILG sa Maguindanao del Sur. Barangay Justice nagsagawa ang Ministry of the Interior and Local Government Provincial Field Office ng 2026 Lupong Tagapamayapa Incentive Awards Provincial Assessment upang tukuyin ang mga barangay na may mahusay na pagpapatupad ng katarungang pambarangay. 15 barangay na nakapasa sa municipal screening ang sinuri ng Provincial Awards Committee batay sa kahusayan ng operasyon, kakayahan sa pagresolba ng sigalot, pagiging malikhain, pasilidad at suporta ng lokal na pamahalaan. Matapos ang masusing deliberasyon, 5 barangay ang napili upang kumatawan sa lalawigan sa regional level. Ito ay ang Barangay Digal sa Buluan, Barangay Kauran, Ampatuan, Barangay Fukol, Talayan, Barangay Muti, Gindulungan at Barangay Mau, Datu Abdullah, Sangki. Ang LTIA ay bahagi ng programa ng MILG na nagbibigay pagkilala sa mga barangay na epektibong nagpapatupad ng Barangay Justice System. Kaugnay din ito ng hashtag Samigambarm Approaches sa ilalim ng Enhanced 12-Point Priority Agenda ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua na layong palakasin ang moral governance, katarungan at kapayapaan sa komunidad. Bukod sa pagkilala, layunin din ng LTIA na hikayatin ang lahat ng barangay na patuloy na pagbutihin ang kanilang sistema sa pagresolba ng mga alitan sa komunidad. Sa pamamagitan nito, mas napapalakas ang tiwala ng mamamayan sa kanilang lokal na pamahalaan at nababawasan ang mga kasong umaabot pa sa korte. Ipinakita rin ng isinagawang assessment ang kahalagahan ng koordinasyon ng iba't ibang sektor mula sa MILG, kapulisan, piskalya hanggang sa civil society. Ito'y upang matiyak ang maayos, patas at epesyenteng pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Ang mga napiling barangay ay magpapatuloy sa regional assessment bilang susunod na yugto ng kompetisyon. Balita, balita, balitang Sindaw! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang Webes po ng gabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Siyempre, kami ay nagbabalik para po ihatid sa inyong lahat yung mga napapanahong balita ho, kaganapan natin mula sa Bangsamoro Government, particular na sa ating Ministry of the Interior and Local Government. At ito nakasentro po doon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na, of course, yung sinasabi yung nating sentro nito ay local governance o lokal na pamamahala. Sa pamamagitan ng ating Ministry of the Interior and Local Government, tinitiyak po nito ng ating mga lokal na pamahalaan ay sumusunod sa kanilang mandato na isulong ang malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't kami po sa Ministry of the Interior and Local Government, Governance Matters. Ayan po, bago sa ating hatid kaalaman at talakayan mamaya, no, abangan niyo po yung ating napakagandang bisita ngayong gabi. Napapakinggan ho tayo, napapanood tayo sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato via live streaming din po yan. Radyo Swara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM via live streaming, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte. Kaya kumusta ho yung ating mga listeners and viewers mula po dyan sa Island Provinces and Mainland Provinces, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating talakayan ngayong gabi. Kung kayo po ay talagang
nakaantabay sa ating programang Sindaw Bangsamoro tuwing Huwebes at Biyernes. Nung nakaraang linggo, binigyang din ho natin ang pagpapatibay ng lokal na pamamahala sa BARM, no? Sa pamamagitan nitong ating pagpapalaganap ng nilalaman na ating Bangsamoro Local Governance Code, particular na itong implementing rules and regulations nito. So kailangan ho yung ating mga lokal na pamahalaan susunod na kung ano po yung minamandato ng ating batas o ng ating BLGC. Tinalakay ho natin yung ordinansa sa buwis, kung paano ho dapat ito intindihin o unawain at kung paano ito ipatupad para mas makatarungan po at epektibo yung pamamahala ng ating mga lokal na pamahalaan. At yun din pong paksa tungkol doon sa alitan o usapin sa komunidad na maaring isaalang-alang na ho natin yung paggamit nitong o nakagawian ho natin na mga tradisyon o mga tradisyon sa ating mga komunidad po. Ito ay mahalagang gabay sa pagdidesisyon ng ating mga lokal na pamahalaan. Ngayong gabi, ano po ba yung sentro ng ating hatid kaalaman? Tungkol ho ito sa conflict of laws. Conflict of laws na nakapaloob sa Article 9 ng IRR ng ating BLGC. So sa pag-aaral po ng conflict of laws, mahalagang maunawaan o maintindihan natin kung paano nagtatagpo at minsan ay nagkakaroon po ng salungatan ang iba't ibang mga batas natin, antas ng batas sa pagitan ng regional laws at ng ating mga local government units, lalo na yung sa mga ordinansa po na naipasa na ating mga LGUs. So ngayong gabi, alamin ho natin ang ilang mahalagang sagot sa tanong upang mas malinaw yun hong sinasabi nating hierarchy ng mga batas sa BARM. Kasama pa rin ho natin si Bangsamoro Local Governance Academy at BARM Ready Head Muhammad Farsi Bombet Abutasil. A conflict of laws, basically, yan yung paraan ng pag-interpret ng saan ang merong mas mataas. For example, region ba, probinsya ba, munisipyo ba, barangay ba ang mas mataas sa paggawa ng batas. Definitely, ma'am, regional laws prevail over municipal or provincial and barangay ordinances. Ang sample lang dyan is, for example, sample lang po may pinagbawal ang ating regional government na say gumamit ng asukal sa inyong mga kape. Sabihin naman dito sa munisipyo, kami ay nag-aangkat ng asukal, ganito. Bawal pa rin yan base sa standards na sinet forth ng ating regional government. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw Bangsamoro. Ayan po dapat naintindihan ho na ating mga listeners, lalong-lalo na ng ating mga lokal na opisyal, yung nabanggit tungkol sa conflict of laws natin sa regional at sa ating mga lokal na pamahalaan. Ito po ang kasunod natin. Sa Cotabato City, tungkol ito doon sa mga, di ba, meron tayong sariling Tricycle Operators and Drivers Association na nakabase sa ilang o particular na barangay ho natin sa lungsod, Ito po, sinasabi kailangang sumunod sa City Ordinance at Transport Code. Nagbigay ho ng halimbawa sa atin si Director Bombet Abutasil tungkol dito. Kapag nagbanggaan o nagkaroon ng salungatan ang regional laws at local ordinances, sinasabi ho na regional laws ang mas mataas at umiiral, pero alamin natin kay Director Bombet Abutasil. Nagkaroon tayo ng experience dito, Ma'am Irene, nung time na inoorganisa ni Mayor Bruce yung para mas streamline yung mga transport groups dito sa city dahil nga sa lumalalang traffic. So ang mga ibang barangay, meron silang inisyatibo na meron silang kanya-kanyang barangay toda. So inayos yun lahat nung executive order ni Mayor Bruce base na rin sa ordinansa ng city government. Meron man tayong sa Cotabato City, meron tayong transportation code. So doon binase yung executive order ng mayor. So lahat ng barangay dapat sumunod sa kung ano man yung nakapaloob doon sa transport code na yun.
Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Okay, pag-usapan natin, conflict sa law. Pagdating ho sa regional level, kasi in-explain na ni Director Bombet Abutasil kanina yung conflict of laws doon sa regional level at dito ho sa local government units. Pero pagdating sa regional level, ano po ba ang meron sa batas? Gustong implement ang BARM government na hindi ma-implement basta-basta sa Cotabato City. Kasi nga, dahil sa stand ng ating local chief executive sa kanang LGU. Pero again, minabuti natin na daan na lang sa diskusyon. Although when it comes to that instance, regional laws ho talagang mag-prevail. Whether gusto man ng isang community na otherwise. Ayan po, sa kabuuan, makikita ho natin na sa pag-aaral ng conflict of laws, malinaw ang hierarchy ng mga batas no, sa atin sa Pilipinas and even sa atin sa Bangsamoro region, ang regional laws ng BARM. At muli po ang aming paghikayat sa inyong lahat na tuloy-tuloy itong ating pagpapalaganap ng or information drive patungkol sa ating implementing rules and regulations ng Bangsamoro Local Governance Code. Kaya abangan niyo ho kami next week dahil bukas po ay holiday. Tuloy-tuloy lang ho tayo pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Dumako na ho tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa at inyong matutunghayan ang panayam mo natin sa ilang mga lokal na officials natin at syempre tampok ngayong gabi ang Municipal Local Government Operations Officer ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte, no? At alamin natin sa kanya yung mga programa, proyekto, mga best practices o innovative practices kung meron po ba ang Sultan Kudarat Municipality sa Maguindanao del Norte. Simulan ho natin, kasama natin ang napakagandang MLGO Jozan Maril Hoko, tama ba ako, na katuwang ng local government unit sa Sultan Kudarat sa pagpapatupad ng mga programa ng MILG para sa mas mahusay na pamamahala. At dalawang municipalities po ang hawak niya, Sultan Kudarat at Sultan Mastura. Ayun. So ito yung ating mga unang tanong. Sabi niya, gigisahin ko pa ba siya o hindi na? Sige, tuloy natin. Una, Diyos para maikli yung kanyang tawag doon, palayaw, no? Diyos. Bigyan natin yung ating mga listeners and viewers kung ng kaalaman tungkol doon sa tungkulin mo bilang MLGO ng Sultan Kudarat. Kasi alam ko, lahat ng mga MLGOs natin nagsasabi, ma'am, nagpo-provide kami ng technical assistance. Pero hanggang saan yung level ng ating technical assistance provided sa Sultan Kudarat Municipality? Diyos? Thank you so much po, Ma'am Irene. Una-una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig and sa ating mga viewers, and Ramadan Mubarak po na sa ating mga kapatid na Muslim. So, doon nga po sa tanong ni Ma'am Irene, bilang isang Municipal Local Government Operations Officer po, ang pinaka-role po talaga namin is maging tulay between the national government, the regional government, at of course, ang ating mga local government units on the ground. So, kami po ay nagbibigay ng guidance and technical assistance para masigurado na yung mga programa po ng ating gobyerno, lalong-lalo na po ng ating Ministry of the Interior and Local Government, ay naipapatupad ng maayos sa ground. So, sa lahat naman po ng mga munisipyo, hands-on po ang mga Municipal Local Government Operations Officer, from planning, implementation, hanggang sa monitoring. So, hindi lang po siya mere checking, no? Yes. Kumbaga katuwang talaga, partner talaga ng LGU ang mga Local Government Operations Officer para mas mapalakas pa po ang governance and providing ng services po sa kanilang mga nasasakupan. And sa pagpapatupad ng iyong tungkulin, Diyos, bilang MLGO ng Sultan Kudarat, importante yung rapport natin, no? Ikaw bilang MLGO at yung ating municipality at yung mga lokal na opisyal nito, kumusta naman?
Isa po yan sa mga challenges no ng mga municipal local government operations officer kasi nagkakaroon kami ng regular reshuffling. Okay. So, as a matter of fact, no, itong aking post po sa Sultan Kudarat is very fresh pa siya, no? Hindi pa nag-isang taon. I was installed last July of Okay. 2025. So, isa yun sa mga bagay na nagiging challenging sa mga MLGOs kasi po bawat LGU iba't iba ng dynamics. Yes. So oo. pag once na nalipat na po kami sa bagong munisipyo namin, nandun na naman po yung kailangan na naman namin pag-aralan kung ano ba, what works best dito sa LGU na to. Kasi hindi naman ibig Yes, yes. sabihin na kung ano yung naging effective doon sa previous LGUs namin ay ganun din. No? Kasi Ganun din. magkakaiba ng needs and magkakaiba ng Exactly. dynamics bawat local government units po. So, gaya nga ng sinabi ni Ma'am Irene, napaka-importante yung makapag-establish ka kaagad ng rapport no sa iyong mga magiging kasama. So, nandiyan yung mga local government officials, department heads, partner agencies na naka-assign din dun sa munisipyo na yun. At Tama. the same time, yung mga nasa barangay local government units. Kasama rin po yun, no? Sa kailangan, kumbaga, makapag-build tayo, makapag-establish tayo ng rapport para later on, maging effective kung ano man yung mga interventions na i-apply natin sa kanila. Para sa kaalaman nating viewers and listeners no, sa radyo, Jos, gaano karami ba yung population kung maalala mo and yung barangays na kailangan ding iserve mo sa sa Sultan Kudarat? Since I'm handling 2 LGUs nga po, no, in Sultan Kudarat, I have 39 barangays, no? 39 barangays po ang Sultan Kudarat. And then for Sultan Mastura naman po, Okay. there are 13 barangays. So, yun po para sa akin, no, kailangan kong i-manage na yung kung ano yung mga needs no ng mga bawat Barangay. barangays na yun ay Yeah. ma-address ko din po kasi gaya sa kanila no hindi rin po pare-pareho ang mga pangangailangan but ang end goal po palagi is kung ano po yung best para doon sa different local government units na yun, mapabarangay man or mapamunisipyo. Tama ka dyan, Jos, dahil yun na nga, iba-iba yung kanilang mga needs, no, sa bawat barangays po natin. Okay, magbabalik ko kami pagkatapos ng paalala. Ating alamin ang mga programang ipinapatupad ng pamahalaang Bangsamoro para sa mamamayang Bangsamoro dito sa Sindaw Bangsamoro. Ayan, balik ko tayo sa ating programa at sa paglipas po ng mga taon, kapansin-pansin yung ating mga pagbabagong nakikita o nagaganap sa level ng performance na ating mga local government units o yung performance status po nila, no? Mula doon sa mas maayos na pamamahala hanggang sa mas aktibong pakikilahok ng mga mamamayan, yung mga barangay po natin. At dito nakikita natin ang bunga ng mga ordinansang ipinapatupad. Depende ho talaga yan kung yung ating mga barangay sa yung mga communities po natin susunod doon sa mga ordinansang yan. Pero ito yung una ho nating itanong kay Jos, functionality at governance. Mukhang hindi naman kaila sa atin yung Sultan Kudarat Municipality, pero gusto nating manggaling kay Jos tungkol doon sa transparency, accountability at inclusivity na nakikita o of course naobserbahan niya bilang MLGO dahil ito yung pinakamahalagang parte ng ating pagpapatakbo o pag-manage ng isang local government unit. Josh? Thank you so much po, Mama Irene. Gaya nga pa ng nabanggit, sinusukat natin yung performance ng ating mga local government units through different assessment tools, like functionality assessments nga po na nabanggit po ninyo. Tinitingnan natin doon yung progress nila, kaya kung mapapansin po ninyo, yung mga functionality audits natin or assessments natin, ginagawa siya taon-taon. Kasi para in that sense, in that case po, makikita natin kung ano na yung naging estado nila from last year to this year, It just so happen na ngayon po yung ating SGLG or yung Seal of Good Local Governance ay gagawin na nga po siyang term-based, But apart from that, other assessments po natin ay ginagawa pa rin po siya yearly. Actually, itong assessments na to, hindi lang siya merely numbers, Kundi tinitingnan, sinusukat din kung ano yung actual impact sa community natin. So, gaya nga po sa nabanggit ni Ma'am Irene, na yung mga aspeto when it comes to governance, yung transparency, accountability,
accessibility and inclusivity, nakikita po talaga natin yung kahalagahan nito sa pagpapalakas ng ating mga local government units. Importante talaga yung mga yun, ano. Gaya nga po ng nasabi, ang isang LGU kasi kapag transparent siya, mas nagkakaroon ng tiwala yung mga tao, Oo. no? At kapag may tiwala ang mga tao sa ating gobyerno, mas nagiging cooperative, no, ang ating Tama. community. So that leads to better governance overall. Okay, sige, tuloy natin ito. Mga programa at proyekto, Diyos, maikli lang dahil meron no tayong paparinig sa kanila at mapapanood din nila. No? Programa at proyekto ng MILG na meron tayo sa Sultan Kudarat at ito ba ay napapakinabangan na ng mga barangays dyan kung meron? Yes po, Ma'am Irene. Actually, marami pong mga MILG programs na talagang nakatulong po sa mga local government units natin. Lalong-lalo na yung strengthening local councils, no? Nagbibigay tayo ng mga capacity development programs or Okay. trainings, no? Para sa ating mga local government units. So, dito po, yung mga ginagawa nating programa na ito, mas nagiging organized at responsive po yung ating mga LGUs. Sa katunayan nga po, no, ang ating bayan ng Sultan Kudarat is recently awarded as the top 2 national local legislative award, no. So in the past assessments nga po, I think this is the third time na na-nominate sila, no, naging national nominee sila, but this time, no, they have already clinched nga po yung top 2 Top kasi 2. in the national platform kasi i-award nila yung tatlong best, no, among all the sangguniang bayan, no, in that category. So for the category ng first to third class municipalities, alhamdulillah, no, yung bayan ng Sultan Kudarat ay nakamit nga po yung top 2 pagdating sa national level. Congratulations po sa Sultan Kudarat Municipality, particular ng mga opisyal dyan. Kasi kung hindi nagtrabaho yung mga opisyal, walang mangyayari po. So, congratulations. At dahil nabanggit na ni Josh yung tungkol sa local legislative award, nagkaroon ho tayo ng pagkakataon at dininig naman ho yung request natin na magkaroon ng video documentation po natin tungkol dito sa mga ordinansa na naipasa ng Sangguniang Bayan ng Sultan Kudarat. Gaano po ba ito kaepektibo at ito po ba ay napapakinabangan na ng mga tao? Sumusunod po ba ang mga tao, no, patungkol sa mga ordinansang naipasa nila? Pakinggan ho natin at panoorin si Honorable Vice Mayor Norhaina Mastura Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Honorable Norhaina Mastura Mike as the Vice Mayor of the Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. It is a great honor to present some of the landmark ordinances of this town. Ordinance number 22-09, establishing the Sultan Kudarat tracking system. The Sultan Kudarat tracking system was developed to modernize the way the Sangguniang Bayan manages its legislative records. Before this ordinance was enacted, copies of ordinances and resolutions were mostly stored in printed files, which made retrieval slow and sometimes difficult. Through a series of consultations with the Sangguniang Bayan members, the SB Secretariat, the Municipal Information Technology personnel, and other offices, the Council crafted this ordinance to establish a municipal offline database that securely stores all approved ordinances and resolutions. The system includes clear rules on data management, authorized access, security measures, and funding support to ensure that the database remains organized, protected, and sustainable for long-term use. Ordinance number 2501C, institutionalizing the Wali na Bichala traditional conflict resolution mechanism. Recognizing the strong cultural traditions of peaceful and settlement among communities in Sultan Kudarat, the Sangguniang Bayan enacted the ordinance institutionalizing the Wali na Bichala traditional conflict resolution mechanism. The ordinance was developed through consultation with community elders, traditional leaders, barangay officials, and representatives of different cultural groups in municipality.
This discussion helped define the composition, roles, and responsibilities of the body that will facilitate the traditional meditation process. The ordinance also established clear implementing guidelines to ensure that this indigenous practice works in harmony with existing laws and the formal justice system. The recognition of the Sangguniang Bayan of Sultan Kudarat as the top 2 national winner in the 2025 Local Legislative Award first to third class municipality category reflects the municipality's commitment to responsive, innovative, and culturally grounded local legislative. Ordinance number 22-09 establishing the Sultan Kudarat tracking system is an innovation of LGU Sultan Kudarat that improved the management of legislative records and enabled government offices to access important policies, quickly allowing programs and services to be implemented more effectively for the benefit of the people. At the same time, Ordinance number 2501C, the institutionalization of the Walay na Bityala traditional conflict resolution mechanism, shows how the Sangguniang Bayan values local culture while promoting peace and harmony in the community. Together, they embody the principles of good local legislation, innovation, cultural sensitivity, and positive community impact, which ultimately contributed to Sultan Kudarat's distinction in the 2025 Local Legislative Award. Ayan po, kami ho ni Josh ay nagbabalik para ihatid pa rin sa inyo ang mga ilang kaganapan sa Sultan Kudarat. Of course, yung mga kaganapan yan tungkol ho doon sa local governance ng nasabing bayan. At pag-uusapan ho natin, napaganda Josh nung narinig natin mga ordinansa na naipasa ng Sangguniang Bayan ng Sultan Kudarat. Data management na organisado and yung traditional conflict resolution, very timely dun sa topic natin kanina with Director Bombet Abutasil. So traditional conflict resolution at nabanggit natin yung mga customs, tama ba? 'Di ba? Yan yung sinasabi nating mga tradisyon na pagresolba ng mga alitan sa komunidad. And of course, balikan natin si Jos at tungkol naman ho ito sa sinasabi ho nating nasa na ba tayo, Diyos? Racing, yung bar ng governance sa LGU ng Sultan Kudarat. So, kumusta, Josh, ang pagka sinasabing raising the bar on governance, nasa ang level na tayo with the Sultan Kudarat Municipality? Actually, tama po yung nabanggit ni Ma'am Irene, yung mga shinare po kanina ni Vice Mayor Nerhaina Mastura Maik nga po ng Bayan ng Sultan Kudarat. Iilan po yun sa mga innovations when it comes to legislation ng kanilang sangguniang bayan nga po. So as their Municipal Local Government Operations Officer, ang goal ko rin po is to continuously guide them and support them para hindi lang, kumbaga ang naman natin dito is hindi lang for compliance, kundi ang mindset natin palagi is good governance is a shared responsibility. Yun naman always yung natin, nakatatak sa mga isip natin. So pinapakita natin na hindi lamang ito talagang trabaho lang, kundi partnership para mas mapaganda pa natin yung pagsiservisyo sa mga community po natin. So, gaya nga nang nabanggit ni Ma'am Irene, kailangan mas strengthen pa po yung mga digital systems. Kaya po yung mga LGUs po natin, inaayos nila yung kanilang mga data management and all that. So, maganda rin kasi may mga programang ganon yung ating ministry, digital governance. So, maganda na nakikita ng ating mga local government units na sa ministry mismo natin, sinusulong natin yung mga ganong programa. Gusto rin natin na mas ma-engage po yung ating community at mas ma-empower po natin yung mga local leaders. Kaya po na-share kanina yung nabanggit ni Ma'am Irene, yung Walay na Bityala po ng Sultan Kudarat. It's a pool
pool of traditional leaders, local leaders, council of elders, in partnership doon sa ating mga local government officials para po tugunan, no, yung mga concerns and issues, lalong-lalo na po sa peace and order, no, sa ating bayan. And again, the end goal is para po mas mapaganda pa ang pamamahala, no, even beyond doon sa current leadership po natin. So, ang tinitingnan Right. natin palagi dito is long term. Tama yun na Josh, ano? Kasi kapag ka tayo ay nagpapasa ng mga batas na yan, tama yung sinabi mo na long term. Hindi kasi ang mahirap dyan, halimbawang nagpapalit na ng mga leader at baka merong ibang gustong ipatupad naman o hindi na gagawin o gagalawin pa kung ano yung naipasang dati. Pero ito, tuloy-tuloy ho at sana ganito yung mindset, no? Yung sinasabi ni Josh na end goal, ganito yung mindset na ating mga local leaders dito sa atin sa Bangsamoro Region para masasabi ko natin, walang naiiwan, no? Walang iwanan at tuloy-tuloy lang yung programa at ang nakikinabang dito ay ang Bangsamoro. Diyos, ito, bago tayo magtapos, gusto nating alamin mula sa iyo, ano yung next steps? Ano yung mga hakbang na nakaplano na o naiplano na ng bayan ng Sultan Kudarat para mas mapalakas pa yung paggogobyerno sa nasabing bayan? Gaya nga po na nabanggit ko kanina, no, dahil malaki po ang role ng Ministry of the Interior and Local Government, dahil nga po tayo yung bridge, no, ng ating national government down to our local government units. Kung ano po yung standards ng good governance, no, pagpapatuloy po natin na maisabuhay yon sa LGU level natin through the continuous technical assistance, coaching, and constant coordination. Magtutulungan po, no, kami with the local government units para po marating po natin yung mataas na level ng performance nila and yung paghatid nila ng serbisyo sa kanilang mga mamamayan. Sa huli naman, ang pinaka-importante, hindi lang mataas na rating para sa mga local government units when it comes to performance assessments, kundi ang goal natin ay maramdaman ng mamamayan na maayos, inclusive, at tapat yung kanilang pagsiservisyo. So, yun lamang po. Maraming salamat po ulit, Ma'am Irene, for inviting me. Ayan, maraming salamat kay Municipal Local Government Operations Officer ng Sultan Kudarat Municipality sa Maguindanao del Norte. At ulitin lang natin dun sa mga ngayon pa lamang nakapagbukas ng kanilang radyo at nakamonitor sa ating Facebook live streaming. And number 2 na sila doon sa Local Legislative Award, ano, national level po yan at hopefully hindi lang yan, baka sa susunod number 1 na. And even yung other mga local government units natin na kailangan palakasin natin yung paggogobyerno, yung pamamahala natin para mas makinabang ho yung ating mga mamamayan. And Diyos, muli maraming salamat at ito po, bago tayo magtapos sa ating programa ngayong gabi, dahil meron pa po tayong isang ipaparinig sa inyong lahat at mapapanood nyo. Dahil nung mga kailan ba, nagkaroon tayo ng pagkakataon din na may feature ang municipality ng Pagayawan sa Lanao del Sur. At nag-request po tayo para mas maintindihan yung kanilang naging innovative o best practice na sinagawa dyan sa nasabing bayan. Yung tinatawag ko nating municipal ID system. And first time mo nating narinig ito sa Bangsamoro region, and wala pa akong narinig sa other regions natin sa Pilipinas except yung national ID system natin. And very unique itong sa municipal ID system ng Pagayawan sa Lanao del Sur. Pakinggan at panoorin ho natin si Aliyah Pulao, Municipal Development Officer, Pagayawan, Lanao del Sur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ako po si Aliyah Pulao, ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng Bayan ng Pagayawan. Sa loob ng maraming taon, ang aming tanggapan ay nagsilbing kanlungan, sandigan at tagapangalaga ng kapakanan ng aming mga mamamayan. Lalo na sa panahon ng pangangailangan sa pamumuno ng aming masipag na Municipal Mayor, Honorable Khalid Pulao Dimail, kasama ang suporta ng aming Vice Mayor, Honorable Khalida Pulao Sanggila at buong sangguniang bayan ng Pagayawan. Isa sa pinakamahalagang hakbang na aming naisakatuparan ay ang pagpasa ng Municipal ID System Ordinance na mas kilala sa aming komunidad bilang One Name, One Identity, Walang May Iwan Pagayawan.
This legislation has fundamentally transformed the way we deliver governance and social services in our municipality. Sa pamamagitan ng ordinansang ito, nagkaroon kami ng iisa at maasahang identity system para sa aming mga mamamayan. Ito ang nagsisilbing single verified source of truth para sa lahat ng social protection program ng aming lokal na pamahalaan. Simula nang ito ay maipatupad ang paghatid ng tulong mula sa COVID-19 relief assistance, medical assistance, burial assistance hanggang sa emergency relief ay naging mas mabilis, mas maayos at mas transparent. More importantly, we have eliminated the gaps in our system. Ngayon, mas natitiyak namin ang bawat pondo ng bayan ay napupunta lamang sa tunay at beripikadong residente ng Pagayawan. Ito ay patunay na ang aming batas ay hindi lamang nakasulat sa papel. Ang aming mga batas ay buhay, nakikinig at handang magbago upang tumugon sa pangangailangan ng aming mga mamamayan. At upang maisakatuparan ito, ipinatupad namin ang tinatawag na remote verification system. Sa sistemang ito, ang aming MSWD staff ay nagsasagawa ng cross-matching ng records sa COMELEC voter database upang matiyak ang pagkakakilanlan ng bawat aplikante. Through this system, even our students and workers who are far from home can still access the medical assistance, burial assistance, and other social protection services through their municipal ID. Sa madaling salita, ang layo ng distansya ay hindi hadlang upang maramdaman ang kalinga ng LGU Pagayawan. Dahil sa mga ordinansang ito at sa modernisasyon ng ating municipal ID system, ang Pagayawan ay hindi na lamang sumusunod sa pamantayan ng pamamahala. Tayo ngayon ay nangunguna sa makabagong serbisyo para sa mamamayan. We are not only compliant, we are performing, we are innovating, and we are continuously raising the standard of local governance. Bilang inyong Municipal Social Welfare and Development Officer, buong pagmamalaki kong masasabi na handa na tayong maglingkod ng mas mabilis, mas maayos at mas makatao kaysa dati. At sa bawat municipal ID na aming inilalabas, hindi na lamang ito isang identification card. Ito ay simbolo ng pagkilala sa digdigdad ng bawat mamamayan. Isang katiyakan na sila ay protektado, kinikilala at hindi kailanman may iwan ng kanilang pamahalaan. Dahil sa Pagayawan, one name, one identity, walang may iwan. Maraming salamat po. Syukran. Ayan, maraming salamat sa LGU Pagayawan sa Lanao del Sur. At yan talagang special na inere namin ngayong gabi para magkaroon ng idea yung iba pang mga local government units natin. Pwede hong i-replicate yung ginawa ng Pagayawan, no? Nako, mabilis lang ho yung mga serbisyo nila diyan. Doon makikita po, no, kapag halimbawa may mga relief operations, relief services, pagbibigay ng mga sa health services din nila, makikita ho ang kung taga saan ho ang mga nagpapagamot o tumatanggap ng mga ayuda na galing sa LGU. At mahalaga din ito, yung municipal ID system sa in relation doon sa peace and order, no, ng lugar. At pag kami bagong muka, nako, hingian natin ng ID, taga saan ka ba, taga Pagayawan ka ba o hindi, no? So may mga ganung instances po tayo. So successful ang implementation nitong kanilang innovative practice, no, at gusto din nating ma-share ito sa ating mga listeners and viewers, particular sa ating mga lokal na opisyal sa buong Bangsamoro Region. Maraming salamat sa kay Alia Pulaw at sa mayor din po ng Pagayawan at sa MLGO ng Pagayawan kay Sonora. Hello Sonora, magandang gabi sa iyo.
Magandang gabi din sa kay Trix Sangkula Brooks ng Tawi-Tawi, Bonggao, at yung mga nanonood ho sa atin via live streaming. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. At ito ang ating paalala ho para sa ating weather advisory, ulat panahon. Mag-ingat po ang lahat dahil sobrang init ho tayo ang panahon natin dito sa Cotabato City. kanina sobrang init ho, masakit sa balat kapag lumabas ka ng bahay. At magandang gabi din kay Shaik from Wao, Lanao del Sur. Hindi ko mabasa yung pangalan mo. Maraming salamat. Kumusta yung mga taga Wao, Lanao del Sur. Para po sa ating hotline numbers for emergencies, reports and information patungkol sa ating current weather condition. Yung hotline numbers po ay contact natin ang Bangsamoro Ready. Naka-flash po sa ating screen, Globe 0966-301-8777. Smart 0939-339-5221. Yung ating radio frequency ng Bangsamoro Ready, dalawa ho ito, 142.800 at 170.125 megahertz. At bukas ho, March 20 ay holiday, so mag-holiday ang ating Sindaw Bangsamoro dahil Eid Dul-Fitir, para sa ating mga kapatid na Muslim at mananampalatayang Islam. Ayan. And yan ho yung celebration na alam ho nating napakahalaga para sa ating mga kapatid na Muslim at mananampalatayang Islam. At dito nagtatapos po ang ating Thursday episode ng Sindaw Bangsamoro. Ito ay March 19 tayo, 2026. Muli po ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS AM at TXOL FM Cotabato at sabay ho kaming panoorin sa Facebook live streaming ng nasabing stasyon at ng Ministry of the Interior and Local Government BARM, pati na rin ho sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM via Facebook live streaming, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC Upi sa Maguindanao del Norte. Tuwing Webes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. And like, follow and share din ho natin yung Facebook page ng MILG para ho makatulong tayo doon sa pagpapalaganap ng impormasyon, lalo't nakasentro po ito sa local governance o lokal na pamamahala. Pinasasalamatan po natin ang bumubuo ng ating Ministry of the Interior and Local Government mula kay Deputy Minister Eddie Ali, Dr. Tumanda Antok, Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay, Director Fauzia Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Mukamad, Director Attorney Falleya Alyudin. Sa ating mga division heads, Ma'am Cecil Pelobilio, Johaina Abdullah, Michael Lagilay, Arkan Ali Abdul Rahman Kara, Jamil Abdullah, Engineer Abi Bazar Sali, Engineer Teng Ugukan, Attorney Asmira Diego Pangadapon, Kasan Yusuf Jr. ng ICD team and MILG ICD team, kay Alnor Alinor and kay Ate Hadja Helen Ahmad at Datu Aljami Gani ang ating visual editor. Planning team, maraming salamat din kay Minaira. MILG Provincial Directors, Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, Kadar Indar, Radia Ahmad, Gulam Hasan Sapayani, Emini Kadiri ng Sulu at BLGA Director at Sharing Bangsamoro Ready Head, Director Muhammad Farsi Abutasil. Maraming salamat din kay Engineer Manny at Nash. Sa pamumuno ni Chief Minister at siya rin pong MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakua, patuloy pong ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez para sa Sindaw Bangsamoro. Shukran. Wassalam. Sindaw Bangsamoro. Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro.
Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko. Sa Bangsamoro Government, tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw, Bangsamoro, tinig, talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw, Bangsamoro, Sindaw, Bangsamoro.